Mga kwento ni Felmo. Sa mga kwento na naririnig ko, madalas akong nakakarinig ng mga karanasan patungkol sa aswang, barang, kulam at mga engkanto. Pero yung mga karanasan ng sanib, hindi pa masyado. At ito, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga magiliw na tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rafael, o mas kilala sa tawag na Rafi. Ang karanasan na ibabahagi ko ay ang karanasan ng kambal ko na si Rafaela, o mas kilala bilang Bebang sa palayaw nito. Negosyante ng bigas sa magulang namin na sina Margie at Sonny. Nakatira kami sa isang bayan sa Samar. Hindi ko nasasabihin kung saan banda ang barangay na ito, gawa ng umuwi pa rin kami doon paminsan-minsan para dalawin ang aming magulang at kamag-anak na doon nakatira. Dekada 90 nang nangyari ito, at noon ay nasa ika-6 na baitang kami sa elementarya. Hindi ko masabi na naghihirap kami sa buhay. Dalawa lang din kasi kami ni Bewang. Ganun pa man ay nasa pampublikong paaralan pa rin kami nag-aaral. Hinahatid at sinusundo kami ni Papa tuwing umaga at tuwing uwian sa hapon. Sa bahay, may kasambahay kami na si Nana Suling. Palaging si Nana Suling ang lagi naming kasama sa bahay sa tuwing abala sa negosyo sina Mama at Papa. Ganun pa man ay masasabi ko na medyo pinagpala kami sa buhay dahil ni minsan ay hindi namin naranasan ang magutom. Palagi kaming kinikwentuhan ni Nana Soling ng tungkol sa mga aswang na siyang noon ay kinatatakutan namin ni Bebang. Pero habang lumalaki, nagkakaroon na rin kami ng mga kaibigan at halos hindi na kami nakikinig kay Nana. Nawiwili na kami sa paggala kasama ang mga kaibigan namin na sina Marlon, Pamela, Ami, Kito, Julius, Norben. Kaming 7 ang palaging magkasama sa halos lahat ng bagay na aming ginagawa. Magkababata din kaming 7 at halos magkalapit lamang ang aming mga bahay-bahay. Pero hindi kaming lahat ay biniyayaan ng magandang buhay. Isa sa kaibigan namin ang may mahirap na pamumuhay noon. Ito si Julius. Medyo may kalayuan ang bahay nito sa amin kaya bihira lamang siyang pumupunta sa bahay. Manggagamot ang kanyang lola na si Lola Piedad. Kung paano naging bahagi ng buhay namin si Julius at ano ang naitulong niya sa pinagdaanan ni Bebang, malalaman niyo sa kabuuan ng kwento. Kapag pumapasok kami sa eskwela, minsan ay sumasama kami kay Julius sa kanilang bahay at doon kumakain ng tanghalian. Kahit pa naglalakad kami ng malayo ay hindi namin yun alintana. Maliban kasi kay Nana Soling, ay isa si Lola Piedad sa nagkikwento sa amin tungkol sa mga nilalang na hindi namin nakikita. Kabilang na nga rito ang aswang at mga maligno. Lola, ano po ba yung pinagkaiba ng mangkukulam kaysa aswang? Minsan ay naitanong ko si Lola ni Julius. Pinapaliwanag naman sa amin ni Lola Piedad na ang pagkakaiba ng dalawa, yung aswang ay pumapatay ng mga tao para may pagkain siya, samantalang ang mangkukulam naman ay nagbibigay ng sakit sa mga tao sa pamamagitan ng pagritual at orasyon para magkapera. Kami namang mga bata naniniwala nun. Pero ang ikinamamangha ko ay alam ng lola ni Julius kung sino ang naniniwala sa kanya at kung sino ang hindi. Lagi itong nakangiti kapag tinitingnan niya ako. Pagkatapos ay sasabihin niya ng, "Huwag kang malito sa kung ano ang sinasabi ko, iho. Darating ang araw na maiintindihan mo rin kung ano ang ibig kong sabihin." Nginitian ko na lamang din ito pabalik. Dahil malapit na kaming umalis noon pabalik sa eskwelahan, lumapit na lamang ako sa ginang para magmano. Sinunod na rin naman ng mga kaklase ko ang ginawa ko, kasama na si Bebang. Masaya kaming bumalik sa eskwelahan.
Marami kaming kabataan na laging pumupunta sa bahay nila Julius. Maganda kasi ang tanawin sa lugar nila. Nakaka-relax ang purong kulay berde na kapaligiran. Kinahapunan ng sinundo kami ni Papa. Isa sa kaklase namin ang nagsumbong sa kanya na pumupunta kami sa bahay nila Julius. Tiningnan kami ni Papa para kumpirmahin ang kanyang nalaman. Wala namang kaming nagawa ni Bebang kundi ang umamin na lamang. Tinanong niya kami kung bakit kami palaging pumupunta kina Julius noon. Anong meron sa kanila? At dahil sanay kami na sinasabi kay Papa at Mama ang nakikita namin sa lugar, kaya nagkwento kami kung ano ang dahilan kung bakit kami naroroon. Maganda dun pa. Presko yung hangin. Maganda yung tanawin at masarap magluto ng gulay si Lola Piedad. Kalasa po ng mga luto ni Nana Suleng. Bumuntong hininga na lamang si Papa. Sinabihan niya kami na basta mag-ingat kami at huwag basta-basta makialam ng mga bagay na hindi naman namin pagmamayari noon. Tumango naman kami ni Bebang bilang pagsunod kay Papa. Masaya kami gawa ng hindi niya kami pinagalitan. Pero ewan ko lang mamaya kay Mama. Yun ang hindi ako sigurado. Ganun pa man ay hindi naman ako natatakot gawa ng alam naman na ni Papa eh. Pagdating sa bahay, hindi ako nagkamali. Sinabi ni Papa kay Mama kung saan kami pumupunta ni Bebang. Si Mama naman, papagalitan pa sana kami pero sinabihan siya ni Papa na kilala niya si Lola Piedad, na doon siya nagpapagamot noong kabataan niya. Madalas siyang dinadala ni Lolo sa matanda kapag may nararamdaman itong hindi nagagawang gamutin ng mga siyentipikong pamamaraan ng paggamot. Dahil doon, hindi na natuloy ni Mama ang galit niya sa amin. Napangiti naman kami ni Bebang. Nalaman din ni Nana Suleng yun kaya maging siya man ay sinabihan kami na batiin ko si Lola Piedad para sa kanya. Kilala niyo rin po si Lola Piedad, Nana Suleng? Masarap siya magluto ng gulay. Kasing sarap ng luto mo. Wika ni Bebang. Ngumiti lang naman si Nana at ginulo ang buhok ni Bebang. Sinabi sa amin ni Nana Suleng na kagaya ni Papa, lagi din siyang dinadala kay Lola Piedad noon para ipagamot. Humanga ako kay Lola Piedad. Simpleng tao lamang ito kung titingnan. Hindi ko nun inaakala na kilala pala talaga si Lola Piedad sa lugar namin. Kinabukasan, nag-aalala si Julius habang nagtatanong sa amin kung pinagalitan ba kami ni Papa. Hindi tol, kilala ni Papa si Lola Piedad. Maging si Nana Suleng kilala yung lola mo eh. Kaya hindi sila nagagalit na pumunta kami sa inyo. Ngumiti na lamang si Julius at nakailang balik pa kami sa bahay nila hanggang sa nagkaroon ng malakas na bagyo noon. Malubha ang tama sa aming lugar, kaya't 1 linggo kaming walang pasok. Nag-aalala kami ni Bebang kay Julius kaya kinulit namin si Papa na pumunta sa lugar nila. Mabuti na lamang talaga at pwede nang dumaan ang maliit na sasakyan, kaya tricycle na lamang ang sinakyan namin kasama si Papa. May dala kaming bigas at ilang dilata na makakain nila kaagad. Nang nakarating kami sa bahay nila Julius noon, nalungkot kami sa nadatnan. Sira-sira ang kubo ng maglola. Nagtanong kami sa paligid kung nasaan sila. Nalaman namin, Sir Seth, namatay si Lola Piedad. Ayon sa natanungan namin nahulugan umano ang matanda ng sanga ng kahoy. Si Julius dapat ang tatamaan ng sanga, pero niyakap siya ni Lola Piedad noon. Sa likod umano ng matanda tumama ang malaking sanga na naging dahilan ng pagkamatay niya. Tinanong namin kung saan nakaburol si Lola. Tinuro nila sa amin ang barangay hall. Malapit lamang yun sa kalsada at nadaanan namin kanina ito. Dali-dali kaming naglakad papunta sa barangay hall. Pagdating namin sa lugar, nakita namin si Julius na nakaupo sa tabi ng kabaong habang umiiyak noon. Julius! Tawag ko sa kanya. Umangat ng tingin si Julius at kaagad na tumakbo palapit sa amin habang umiiyak na nagsasabing wala na ang kanyang lola.
Maging kami ni Bebang ay hindi napigilan ng pag-iyak nang makita namin ang kalagayan ni Julius noon. Pinakilala namin si Papa sa kanya. Ilang sandali pa ay lumabas na ang kapitan. Kinausap ito ni Papa at tinanong ng tungkol sa sitwasyon ng bata at sa kalagayan nito maging ang pagpapalibing kay Lola. Dito ay sinabi ni Papa na handa siyang tumulong para sa maayos na mapaglibingan ni Lola Piedad doon. Sinabi niya rin sa kapitan na kung maaari, kami na lamang ang kumupup kay Julius kung wala na silang kamag-anak na gustong kumupup sa kanya. Ayon naman sa kapitan, mas mainam kung sa amin na lamang si Julius. Pero kailangan umanong sumailalim si Papa sa proseso ng adoption para kung sakaling mapunta man sa amin si Julius ay mainam kung magiging legal. Dinamayan namin si Julius hanggang sa nailibing na ang kanyang lola. Pagkatapos mailibing ang lola ni Julius, pumayag ng taga-DSWD na sa bahay manirahan ng aming kaibigan. Tuwang-tuwa naman kami ni Bebang. Siyempre, kaibigan naming matalik si Julius tapos sa bahay na siya titira at sabay na kaming papasok sa eskwelahan araw-araw noon. Sinabi ni Papa na sa silid ko matutulog si Julius. Dali-dali akong pumayag. Tapos Sir Seth, may naikwento si Julius sa akin noon. Patungkol ito sa pagkamatay ng kanyang lola. Sinabi niya sa akin na hindi totoong namatay ang kanyang lola ng ganun-ganun lang. May pumatay umano dito. At ang pagbagsak ng kahoy sa matanda, isang pampabulag lang at pagtatakip sa kung ano talaga ang tunay na nangyari sa kanyang lola. Yung bahay namin, hindi naman yun agad-agad masisira ng bagyo tol eh. Luma yun pero punong-puno ng orasyon ni Lola Piedad yun. Kaya sigurado umano si Julius na hindi basta-basta masisira ang kanilang tahanan. Ayon pa sa kanya, bago pa man mangyari ang aksidente, may nakikita siyang babae na para bang matagal nang galit kay Lola. Hanggang sumalakay sa kanila sa kasagsagan ng bagyo. Nagpangbuno ang nilalang at si Lola Piedad umano. At dahil sa matanda na si Lola kaya hindi na siya nakasabay sa galaw ng babaeng ito na sumalakay sa kanya. Sinabi ni Julius na ginawa na lamang dahilan ng nangyaring pagdaga ng sanga kay Lola na hindi naman totoong nangyari. Dahil hindi umabot ang sanga sa likod nito gawa ng hindi sila naabot ng sanga ng nabali ito. Sinabi mo ba sa kapitan at sa pulis yan, tol? Tanong ko. Sinabi ko sa kanila. Pero hindi naman sila naniniwala sa akin eh. Kasunod nito ay ang pagkuha ni Julius ng maliit na libreta. Kulay itim ang libretang ito. Pinakita niya sa akin pero wala naman akong nakitang nakasulat sa libro. Kumunot na lamang ang noo ko nun. Sunod niyang kinuha ang isang maliit na kulay itim na bag. Binuksan niya ito. At doon nakalagay ang iba't ibang uri ng langis. Kasama na ang langis na palaging ginagamit ni Lola Piedad. Kapag inoorasyonan niya kami sa tuwing pumupunta kami sa kanila. At may nakita siyang hindi maganda sa aming aura. Sabihin kaya natin kay Papa yung nangyari kay Lola Piedad, tol. Tanong ko kay Julius noon. Tinanong naman niya ako kung maniniwala kaya si Papa sa amin. Sinabihan ko naman siya na sa bahay namin, bawal magsinungaling. Kaya sigurado ako na alam ni Papa na totoo ang lahat ng sasabihin namin sa kanya. Pumayag si Julius tungkol dito. Kinabukasan, maaga pa lamang ay ginising na kami ni Nana Soling. Kailangan na namin maghanda para pumasok sa eskwela. Sumunod kami ni Julius sa sinabi nito. Pagdating namin sa pag ay naroroon na sina Mama at Papa. Samantalang si Bebang ay nahuli sa paglabas ng kanyang silid. Kumain kami at nagsisinyasan kami ni Julius kung sino ang magsasabi kay Papa ng tungkol sa pagkamatay ng kanyang lola. Nakita yun ni Bebang kaya ito nang nagsalita noon. Pa, mukhang may sasabihin sa inyo si Rafi at Julius ah. Wika ng madaldal kong kakambal.
Tiningnan ako ni Papa at tinanong kung ano yon. At sana ay bilisan na namin dahil papasok pa kami sa eskwela. Sinabi ko kay Papa na sa sasakyan na lamang namin sasabihin sa kanya kung ano ito, na siyang sinangayunan niya naman nun. Nang nasa sasakyan na nga kami, muli niya kaming tinanong kung anong gusto naming sabihin sa kanya. Kaya ayon, ipinagsalaysay ko na si Julius kung ano ang nangyari kay Lola. Kinuwento naman ito ni Julius kay Papa. Halos hindi makapaniwala si Papa sa mga sinabi ni Julius pero nakikita niya naman na seryoso ito at nagsasabi talaga ito ng totoo nun. Naniniwala ako sa iyo, Julius. At kaya hindi naniniwala sa iyo mga pulis dahil sa hindi pwedeng madalang usaping aswang sa husgado. Yung korte, naniniwala lamang sa mga bagay na kayang ipaliwanag ng siyensya. Yung nangyari sa lola mo, hindi kayang ipaliwanag ng siyensya yon. Kaya hindi natin pwedeng dalhin sa korte para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng lola mo. Mahabang paliwanag ni Papa kay Julius noon. Doon ko lamang naintindihan kung bakit hindi isinulat ng pulis ang salaysay na sinabi ng bata. Tumango na lamang ang kaibigan ko sa sinabi ni Papa. Marahil ay naiintindihan na niya ang nangyari sa kanyang lola noon. Sinabi niya kay Papa na sa kanya iniwan ng kanyang lola Piedad ang kanyang kaalaman sa panggagamot. Kakayanin mo naman ba? Ang bata mo pa? Tanong ni Papa. Sinabi ni Julius na may hinahanap umano siyang tao na nagngangalang Suling noon. Ang dating estudyante ng kanyang lola Piedad. Ayon sa kanya, yun ang binanggit ng kanyang lola sa kanya na hahanapin niya dahil yun ang gagabay sa kanyang pag-aaral ng mga lihim na karunungan na iniwan sa kanya ng kanyang lola. Ngumiti na lamang si Papa at sinabihan niya si Julius na hindi na niya kailangan pang hanapin si Suling. Dahil kaharap niya na ito kanina. Nagtaka naman ako sa sinabi ni Papa. Si Nana Suling po ba yung sinasabi mo pa? Tanong ko. Tumango naman siya. Tinanong ko si Papa na bakit hindi pumunta si Nana Suling sa lamay at sa libing ni Lola Piedad noon. Ayon kay Papa, sinadya ni Nana Suling na hindi magpakita. Sa kung anong dahilan ay si Julius na ang bahalang magtanong kay Nana Suling. Kaming dalawa ni Bebang ay wag na naming tangkain na alamin pa ang dahilan dahil hindi namin umano yun maiintindihan. Tumango na lamang kami sa sinabi ni Papa. Magtatanong pa sana kami pero nakarating na kami sa eskwelahan. Kaya nagpaalam na kami kay Papa na papasok na sa eskwelahan. Maging si Julius ay nagpaalam na rin kay Papa. Pinapapasok na muna kami ni Papa sa eskwelahan bago siya umalis na papunta sa bayan, kung saan naroroon ang aming pwesto ng bigasan at sila ni Mama ang nag-aasikaso. Kung may positibong na idudulot ang pangyayari sa buhay ni Julius, yun ay ang nagagawa na niyang kumain ng tanghalian sa paaralan kasama kami at ang iba pa naming kaklase nun. Kahit papaano ay nakatawa na rin ang kaibigan namin ng araw na yun na siyang kinatuwa naman naming lahat. Sumapit ang uwian sa hapon. Maagang dumating si Papa. Sinundo lamang niya kami at inihatid sa bahay. Iniwan niya kami sa pangangalaga ni Nana Suling dahil kailangan pa niyang bumalik sa bigasan para sunduin si Mama. Naiwan kaming tatlo sa bahay. Pagkatapos naming makapagbihis ng uniforme, pumunta kami sa sala para manood ng TV. Tumayo si Julius at pinuntahan si Nana Suling. Tiningnan ko muna kung ano ang ginagawa ni Bebang na nakahiga sa sofa. Nakita ko na tutulog ito kaya sinarado ko ang mayor na pintuan at sinundan si Julius sa kusina. Nadatnan ko siyang niyayakap ni Nana Suling at pareho silang nag-iiyakan. Narinig ko pa ang pagtatanong ni Julius kung bakit hindi man lamang pumunta si Nana Suling sa burol at maging sa libing ni Lola Piedad noon. Gustong gusto kong gawin yun, Julius, pero mas pinili ko na hindi. Alam kong buhay pa ang pumatay sa lola mo at sigurado ako na nagmamasid lamang sa paligid ang demonyo. Kaya mas pinili ko na wag nang pumunta.
At maging ang bahay na ito ay binalot ko ng sabulag nang sa ganon ligtas ang pamilya ng mga kaibigan mo. At maging tayo man na nakatira dito. Nang sa ganon makapag-aral ka ng maayos sa mga karunungan na kailangan mong matutunan. Wika ni Nana Suling noon. Nang matapos na silang mag-usap ay doon pa lamang nila ako nakita. Tinanong ako ni Nana Suling kung narinig ko ba ang lahat ng pinag-usapan nila ni Julius. Tumango naman ako. Umaamin na narinig ko ang kanilang usapan. Ngumiti naman si Nana Suling. Ayon sa kanya, tiwala siyang hindi ko ipagsasabi kung ano ang totoong katauhan ni Julius, na isa itong apo ng isang batikang albularya. Nangako ako kay Nana Suling na hindi ko sasabihin kahit kanino. Gusto ko ring protekta ng kaibigan ko. At wala akong ibang hinahangad kundi ang kaligtasan at kabutihan niya. Niyakap lang naman ako ni Nana. Nagpasalamat. Muli na kami nitong pinabalik sa sala at nagpatuloy na sa panonood ng TV. Ilang sandali pang lumipas. Dumating na rin si Mama at Papa. Tinulungan na namin ito ni Julius si Nana Suling na mag-asikaso ng hapagkainan. Si Mama naman ay ginising na si Bebang para naman makapaghapunan kami ng sabay-sabay noon. Pagkatapos ng hapunan, gumawa naman kaming tatlo ng aming takdang aralin. Kagad na tinapos ni Julius ang kanyang takdang aralin. Pagkatapos ay kinuha niya ang maliit niyang kulay itim na libro. Pumunta siya sa silid ni Nana Suling kaya hinayaan ko na lamang siya noon. Inisip ko na siguro, nagsisimula na siyang mag-aral ng lihim na karunungan na ipinamana sa kanya ni Lola Piedad. Mabilis na lumipas ang mga araw at taon. Tuluyan na kaming nakapagtapos ng elementarya. Bakasyon, dinala kami nila Mama at Papa sa isang resort na nasa labas na ito ng bayan kung saan kami nakatira. Napapalibutan ng resort ng mataas na mga punong kahoy. Napakaganda ng tanawin na ito, lalo na kapag nasa balkonahe kami ng dalawang palapag na transient house na inuukupan namin noon. Masayang-masaya kami habang namamasyal kami sa lugar. Kasama ko rin si Julius at Bebang na namamasyal noon. Kinahapunan, naligo kami sa dagat at naglakad-lakad sa dalampasigan. Samantalang si Bebang naman ay namulot ng mga kabibe na nasa tabing dagat na kinagigiliwan niyang kolektahin. Hanggang sa nakarating siya sa isang punong kahoy. Saglit itong huminto doon at tumingala sa puno. Pupunta na sana namin siya ni Julius pero umalis na rin naman siya sa puno at lumapit sa amin noon. Sabay na rin kaming bumalik sa aming inuukupang tuluyan. Nandun naman sina Mama at Papa na masayang nakikipagkwentuhan kay Nana Suling. 3 araw kaming nanatili sa lugar. At sa bawat araw ng pagpapanatili namin doon ay iba't ibang aktibidades ang aming ginawa. At palaging nagtatapos ang araw namin sa paglalakad sa tabing dagat. Habang si Bebang ay namumulat pa rin ng mga kabibi at nakatingala sa may malaking punong kahoy. 3 araw, nakita na ni Julius na tila ba nag-iba ang kinikilos ni Bebang. Sinubukan niya itong kausapin pero hindi siya pinapansin ng kakambal ko. Habang nakasakay kami sa van, ay hindi na kami nito kinakausap na para bang galit ito sa amin. Hindi na lamang namin ito pinapansin. Pero si Julius, hindi na maalis-alis ang tingin nito sa kapatid ko. Pagkatapos ay binulungan niya ako na may hindi magandang nangyari kay Bebang. Hindi na umano tama ang pakiramdam niya sa kinikilos nito. Nakita kong nag-usal si Julius ng orasyon at pasimpleng inihip niya sa bunbunan ng noon ay unti-unti nang naglilikot na paningin ni Bebang. Pagkatapos gawin yun ni Julius ay tinitigan siya ng masama ni Bebang noon. Pero muli na namang nag-usal ng dasal ito. At ilang sandali pa, nakita ko nang naghihikab si Bebang. Napangiti naman si Julius na makita niyang unti-unting pumipikit ang mata ni Bebang. Pero hindi niya pa rin inaalis ang mga tingin niya sa kakambal ko. Maging ako,
Panay ang tingin ko kay Bebang kung ano na nga ba ang nangyayari sa kanya. Pagdating naman namin sa bahay, ginising na ni Mama si Bebang. Pero malalim pa rin ang tulog nito at hindi magising-gising nun. Hindi naman kayang buhatin ni Papa si Bebang kaya si Julius nang nagpresenta na bumuhat sa kanya at ihatid to sa kanyang silid nun. Nakapagtataka, di ba? Mabigat si Bebang para kay Papa. Pero nang si Julius na, napakagaan. Sinamahan na lamang ito ni Mama para maayos ng maiga si Bebang. Kaagad namang bumaba si Julius sa sala nang matapos niyang maihatid si Bebang sa silid nito. Pero nakikita ko ang mga kilos ni Julius na tila ba may mali na nangyayari. Hanggang sa kinausap niya kaming lahat, lalo na sina Mama at Papa. Iba ho yung nararamdaman ko sa nangyayari kay Bebang, Tito, Tita. Hindi ko pa masabi sa ngayon kung ano talagang nangyari sa kanya. Malalaman po natin mamaya kapag nagising na siya. Wika sa amin ni Julius noon. Doon na si Mama nagsabi ng kaninang umaga umano sa resort ay kinausap niya si Bebang na ayusin yung pagligpit ng mga damit niya na ilalagay sa bag. Sinagot siya ni Bebang ng pabalang na hindi naman ito ginagawa dati. Maging si Nana Soling ay nakaramdam din ng pag-iba sa kilos ni Bebang. Pero hindi nila masabi kung ano ang mali. Pero ayon kay Nana Soling, hindi engkanto, lamang lupa o aswang ang dumali kay Bebang noon. Dahil kung mga ito ang may kagagawan, madali nila itong malalaman. At kung mangkukulam ang may kagagawan ay may palatandaan at madali lamang din nila itong makita. Pero sa kalagayan ni Bebang ay wala silang nakikita na kahit na anong palatandaan alinman sa mga nilalang na may posibilidad na may kagagawan nun. Lumipas ang 2 oras. Naramdaman namin na nagising na si Bebang. Pinunta na ito ni Mama para sabihin na maghapunan na kami. Pero sa halip na sumagot, narinig na lamang namin ang pagtunog ng lock ng pintuan ng kanyang silid. Patuloy na kinatok ni Mama ang pinto at tinatawag niya ang pangalan ni Bebang. "Huwag kayong maingay. Naririnig ko kayo. Hindi ako gutom." Sagot ni Bebang na galit na galit. Hindi na ito boses ni Bebang. Sa uri ng pagsagot nito, alam namin na hindi na si Bebang ang aming kausap. Dahil sa nangyari ay umakyat na rin kami ni Papa at Julius. Kinuha na rin ni Mama ang duplicate ng susi nun para buksan namin ang pintuan. Pero nang masusian na ito ni Papa, biglang pinigilan ni Bebang ang pagbubukas ng pintuan. Napakalakas ni Bebang na parabang hindi kaya ni Papa ang kanyang lakas. Kaya tinulungan ko na ito. Pero kahit na 2 na kami, hindi pa rin namin kayang buksan ang pintuan. Hindi naman ito nakalak. Talagang hinaharangan lamang ito ni Bebang, Sir Seth. Tumawa ng malakas si Bebang. Ang tawa nito ay parabang pinaghalong boses ng lalaki at babae. May matinis, may garalgal, at may baretono ang boses ng kanyang pinapakawalan. Dahil sa narinig ay si Julius nang humawak ng seradora ng pinto. Umusal ito ng isang buhay na kataga. At pagkatapos ay walang kahirap-hirap niyang nabuksan ang pinto ng silid ni Bebang. Pagbukas niya ng pintuan, nakita namin si Bebang na nakahubot-hubad. Nagkalat ang buhok niya sa sahig na ginupit niya ng napakaiksi nun. Ngumingisi na rin siya na animoy ngisi ng demonyo at nanlilisik ang nakakatakot nitong mga mata. Maging si Mama, natakot nang makita niya ang nanlilisik na mga mata ni Bebang. Nagsasabi ito ng kilala niya si Julius at maging ang nasawi nitong lola na si Lola Piedad. Pero nang tinanong siya ni Julius kung anong pangalan ng kanyang lola,
Hindi naman masagot-sagot ng nilalang yon. Sinasabihan niya si Julius na may madilim itong nakaraan. Pero ngumisi lamang sa kanya si Julius at sinagot niya ang nilalang na, "Wala pa akong madilim na nakaraan. Hindi naman ako matanda kagaya ng gusto mong ilarawan eh." Sagot ni Julius. Ilang sandali pa ay lumapit si Bebang sa lamesa kung saan naroroon ang kanyang salamin at ang gunting. Pero mabilis na sinipa ni Julius ang lamesa noon at kung kaya't napalayo ito sa nilalang. Nagsitayuan ang maiikling buhok ni Bebang. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin kay Julius noon. "Nagkamali ka ng katawan na sinaniban, demonyo," sambit pa ni Julius habang umuusal ng buhay na kataga. Bumubuka-buka umano ang bibig ni Bebang noon na parang may sinasambit itong sariling dasal. Pero tila ba hindi nito nagagawang mapagana ang kung anumang ginagawa niya. Dahil kahit anong gawin niyang pag-usal ay hindi niya magawang mapasunod si Bebang sa kanyang paggalaw. Para bang lumalaban din itong kambal ko. Ganun pa man ay hindi din ito magawang makalabas sa katawan ni Bebang. Muling nag-usal ng orasyon si Julius na siyang ikinatakot ng nilalang. Kung ano man ang inuusal ni Julius ay hindi ko alam, lalo na't at hindi ko naman maiintindihan yon. Samantalang sina Mama at Papa naman ay nagmamasid lamang sa tabi ko. Ilang sandali pa, umakyat na rin si Nana Suling habang may dalang maliit na kaldero na may labang bunot ng niyog. May sangkap itong insenso at palaspas na may bendisyon. Pinausukan niya ang buong silid ni Bebang na siyang nagpasigaw sa nilalang na para bang natatakot ito sa kanyang nakikita. Pinatay ni Julius ang ilaw sa loob ng silid ni Bebang. Nahintakutan ako sa nakita namin noon. Hindi si Bebang ang nakatayo na natatakot habang kaharap si Nanang Soling at Julius. Isa itong nilalang na may sungay. Puro itim ang balat. May mahabang buntot. Walang ano-ano ay nasambit ni tatay ang katagang, "Demonyo! May demonyo sa silid ng anak natin, Margie!" Wika ni Papa. Si Mama ay natigilan na rin sa kanyang nakikita. Ilang sandali pa ay may inabot si Nana Suling na isang garapon kay Julius. Muling nag-usal na mga buhay na kataga si Julius noon. Muling sumigaw ang nilalang na noon ay unti-unti nang nakikita ang itsura ni Bebang. At ang nilalang ay naging usok na kulay itim na siyang pumasok sa garapon. Inutusan ako ni Julius na lumabas muna ng silid at isarado ang pintuan. Kaagad ko naman itong sinunod at napaupo na lamang kami sa pisilyo na nasa labas ng silid ni Bebang. Mag-iisang oras ang lumipas bago nakalabas sina Julius at Nana Suling sa silid niya. Hawak-hawak na ni Julius ang garapon na may lamang maitim na usok noon. Habang si Nana Suling naman ay inaayos nang natutulog na si Bebang. Napayak na lamang kami sa nakita ko sa kakambal ko ng mga oras na ito. Alam ko magiging malungkot siya kapag nakita niya ang buhok niyang putol na at hindi pa pantay ang pagputol noon. Pero wala na kaming nagawa. Nasaniban siya ng nilalang na mahirap tukuyin. Kung anong klaseng nilalang yon. Iniwan lamang ni Nana Suling ang pagsuob sa silid ni Bebang. Hindi na lamang niya sinarado ang pinto para makikita namin ang kalagayan nito. Sapag, sinabi ni Julius na sinaniban si Bebang ng isang demonyo. At kaya si Bebang ang nasaniban nito ay nakita ng nilalang na mahina ang dungan niya. Siguro, pumasok ito sa katawan ni Bebang para magasik ng kung anuman. Pero hindi nito inakala na may kasama ang dalagita na may alam sa panggagamot at may alam sa lihim na karunungan. Ganun pa man ay sinabi ni Julius na malamang kung wala ang tulong ni Nana Suling ay mahihirapan din siyang matalo ang nilalang na yon. Yun pa lamang kasi, ang kauna-unahang nakainkwentro siya ng ganon. Pero dahil sa tulong ni Nanay Suling kaya madali lamang sa kanila na mahuli ang nilalang at tanggalin ito sa katawan ni Bebang.
Abot-abot ang paghingi namin ng salamat kay Julius sa ginawa niya sa pagsalba sa buhay ng kapatid ko. Siya man ay nagpasalamat sa amin dahil kami ang kumukup sa kanya. Doon ay pinutol ko ng madamdaming tagpo na yon. Baka magkaiyakan pa. Simula nang mangyari ang ganon kay Bebang, madalas na kaming magsimba at tinaasan na rin ni Julius ang dungan ni Bebang noon. Yun ang una at huling engkwentro ko sa kababalagan, Sir Seth. Hindi kalaunan, umalis si Julius at Nana Suling sa bahay. Ayon sa kanila ay may kailangan silang asikasuhin na bagay at kailangan nilang putulin ang kaugnayan nila sa amin para na rin sa kaligtasan ng aming pamilya. May ginawa silang ritual na hindi ko alam kung anong tawag nila doon. Basta ayon sa kanila, ritual ito para tanggalin ang lahat ng bakas na iniwan nila sa bahay. Malungkot man pero wala na kaming magagawa. May sarili silang buhay at sila masusunod sa kung ano man ang gusto nilang gawin. Ganun pa man ay malaki ang pasasalamat namin sa kanila. Dahil kung wala sila, malamang tuluyan ang sinakop ng nilalang ng dilim ang aking kakambal.